Yung sobrang korupsyon, kaya gumagawa sila ng mga issue, impeachment, West Philippine Sea, ang dami nilang ginagawang issue para maligaw ang pananaw ng tao. Makalimutan yung tunay na problema na yung Ghost Project na bilyon-bilyon, halos trilyon ang nawala sa atin. Na gusto nilang mawala yon, makalimutan natin. Yun ang purpose niyan. Kaya yung bangayan nilang dalawa, nasa panig ako ni Senator Rodante Marcoleta. Tama siya dun. At saka hindi po, for your information, Captain Tarela, hindi po dapat hinahamon ang China. Kahit po suntukan, hindi po tayo ubra sa dami nila, sa populasyon nila. Outnumber po tayo. Pangalawa, ang mayayaman dito sa Pilipinas ay mga Chinese po. Kaya pag yan ay nagsipag-alisan at iniwan ang bansang Pilipinas, we are not ready to build up our economy. Mawawalan ng trabaho ang mga mamayang Pilipino, mawawalan ng negosyo dito. Kaya yan yung tinatawag. Yung ginagawa ni Tariela na yan, I will consider economic sabotage. Sir, sabi ng mga Marcos, bayad ka daw ng mga Duterte. Kaya ng mga Duterte. Bayad. Hindi po tayo bayad. Kasi kung tayo bayad, baka may Mustang na ako. At tapos hindi ganito ang kwintas ko. Ang kwintas ko para kaligtasan ko, Diyos. Hindi ginto. Nakita niyo naman ang mga Marcos vlogger. Di ba? Tatlo, lalaki, ang bigat. Pag tumalon nga sa dagat yun, hindi lulutang sa bigat. Tapos, buo, 5 daliri, meron talaga. Puro ang lalaki pang ginto, hindi pang karaniwang ginto. Samantalang sa akin, tignan nyo, iba yung singsing ko. Organization yan. Yan. Kaya, hindi po kami matatawag na bayaran kasi makikita nyo sa aming itsura. Ito lang po kami, naglalakad nga lang kami ni Tropang Bisaya papunta rito. Motor lang ang dala namin. Paano masasabing bayad tayo? Kasi tsaka hindi po, ito for your information, Marcos Vlogger, hindi po prinsipyo ng mga Duterte ang magsuhol o magbigay ng pera sa mga supporter nila. Kung may mga supporter ang Duterte, dahil po yan sa prinsipyo, dahil sa pagmamahal sa ating inang bayan at mamayan. Kaya ang aming pagsuporta na sa Duterte, dahil ang Duterte ay nakita namin na nagpaunlad sa bansa, especially sa peace and order. Damang-dama namin na may Pangulo. Damang-dama namin na may pag-unlad. Nire-respeto tayo. Tingnan niyo yung mga project ni Pangulong Duterte na naiwan. Halos hindi na tinuloy. Yung Bulacan Airport, hindi ko alam kung ano na naging status nun. Samantalang dapat tapos na yon kung nag-adjust pa ng konti si Pangulong Duterte. Kaya lang wala na. Kaya yung sinasabi ng mga Marcos vlogger na bayaran o nababayaran ako, sorry to say, tingnan nyo nga cellphone ko, basag pa yan. Kaya wala talaga. Makikita nyo na, sa pagkatao lang namin, kahit ang mga DDS vlogger, tignan nyo po ang mga pagkatao namin. Kami po ay nabubuhay sa prinsipyo, hindi po sa pera. Kahit ang mga DDS vlogger, eto nga, mismong kaibigan ko, si Marlon Lawis. Si Marlon Lawis, inopera niya ng 250 para lang sumapi sa kanila, para lang magsinungaling. Pero dahil nga may prinsipyo at hindi kayang magsinungaling, biruin mo, sasabihin mo magnanakaw si Duterte, hindi naman magnanakaw. Nasaan ang puso mo? Kung ikaw ay may prinsipyo. Pero kung ikaw katulad ka ng Marcos vlogger, malamang sa malamang, ibibenta mo ang iyong prinsipyo. Kaya po, walang bayaran po sa mga DDS vlogger, sa katulad ko, wala pong bayaran. Kami po ay nagbo-volunteer na sumusuporta dahil mahal namin ang bayan at mamayan. Sir, ligaw na tayo konti. Usapang tulpo. Anong ano mo? Kasi wala na eh. Anong opinion mo sa tulpo? Pasok na yan sa payola. Pasok na yan. Ano na yan, kumikita na rin yan. Kumikita na. So, kumbaga, I mean to say, nawala ng kanyang paninindigan at tapang sa pagtulong sa mga naaapi. Medyo nawala na, di ba? Naging laylo. Bakit nga ba nangyari? Dapat, naging senator ka na, mas lalo kang dapat makapangyarihan, mas lalo ka sanang naging powerful, mas lalo kang naging matulungin. At sana itong mga korupsyon na ito, dapat ikaw ang unang-unang sumusuwag. Uy, bakit ganito? Uy, dapat, di ba maingay dapat siya sa korupsyon? Dahil ang korupsyon na ito, this is not ordinary corruption. This is trillion involved. Trillion. Tapos ang isang tulpo na pinagkatiwalaan natin noon, na hinahangaan natin noon, dahil sa pakikipaglaban sa mga naaapi at sa mga nangaagrabyado. Dito sa trillion-trillion na budget na ninakaw, mga mamamayang Pilipino ang naagrabyado dito at inapi. Dahil hindi natin napakinabangan ng mga proyekto.
Pero nasa mali-maleta pala. O, asan ngayon yung tulpo? Tamang tanong. Nasaan nga naman ang tulpo? Kaya, pasok na yan sa payola. Hindi ko na ano yan. Sige, kung sakasakaling maging katandem ni Risa Ontiveros, si Rapi Tulfo, laban kay Inday Sara, sa tingin mo? Parehas yan lalampasuhin, kakain ng ano yan, kakain ng kaning tutong yan, dalawang yan. Hindi yan uubra. Kahit sino, kahit si Romualdez, kahit sino lahat, kahit pa si Sandro Marcos, kahit sino lumaban sa kanila, walang mananalo kay Sara Duterte. Walang mananalo. Kasi nakikita nyo naman sa social media, nakikita nyo, kahit inaapi, kahit pinupolitika, ano nangyari? Di ba nung nagkasunog, nasaan si Sara Duterte? Nandun, namimigay ng pinansyal na tulong dun sa mga nasunugan. Yung mga lumubog na barko, nasaan si BP Sara Duterte? Andun uli, namimigay uli na relief good, nagbibigay ng cash assistance. Ganun naman ang mga Duterte, ganun din ang alay ng Duterte. Tignan nyo si Senator Bongo nung nakaraan. Di ba? Nandun tayo, nag-cover tayo, di ba? Nakita nyo, nandun si Senator Bongo. Di ba namigay ng tulong? Hindi na mumulitika, tumutulong kasi nga, biktima ng sunog. Oh. Kaya, ano yan, Brad? Sir, may pag-asa ba bang maging Pangulo si Sandro Marcos? Wala na. At wag na, wala na. Ang Marcos, wala na talaga. Kahit si, sorry to say, Amy Marcos, Senator Amy Marcos, mahirapan na siya ngayon. Damay na siya sa problema na to. Alam mo kung bakit? Sorry, Senator Amy Marcos. Sana hindi mo na pinatakbo ng Pangulo si BBM. Ito nangyari, nagkaletse-letse ang Pilipinas. Alam mo pala, ikaw mismo nagsabi, noon pa ginagawa niya na yung pagdodroga. Pero bakit tinago mo yun? Lumantad ka, it's late na. Naikulong pa yung mabait na Pangulo na nagbigay ng karangyaan sa Pilipinas at kapayapaan, andun sa dahig. Kaya, wala nang Marcos. Wala na. Okay, lang. Sir, payag ka na sa 2028, sa tingin mo kung magtatandim si Inday Sara at saka si Amy Marcos, anong magiging resulta? Sa akin lang to, opinion ko, wag na. Wag na. Kasi minsan na tayong nabudol. Wag na. Alam mo kasi ganito yan eh. Pasensya na po sa lahat. This is my own opinion. Ganito lang yan. Meron silang ililigtas. Si Amy Marcos, kung tatakbo man under the lineup of President Sara Duterte, meron lang siyang ililigtas. Yun lang po yun. Sana maintindihan nyo kung ano yung ibig ko sabihin. Hindi po, sa nakikita ko ngayon, less public service na nangyayari. They are protecting the politics and their family. Yun na po yung magiging objectives niyan eh. Kasi nga, wala talaga. Bagsak na ang mga Marcos. Ngayon, kung magtatandem sila, sana magkaroon ng public consultation muna or leader consultation ang ating BP Sara Duterte. Tanungin niya muna lahat ng leader kung tayo bang mga leader ay kumbinsido o umaayon na makipagtandem ang isang Marcos sa isang Duterte muli. Sana naman kung merong ganong mangyayari, ikonsulta din tayo. Kasi po, naikipaglaban po tayo para sa bayan at mamayan. At ayaw na po nating mapariwara ang bansang ito. I mean to say, ayaw na nating ipagkatiwala sa mga walang silbi, masyadong political minded na tagapanguna. Kaya sana, kung sakaling magtatandem, halimbawa lang, ikaw naman nagtanong yan, magtatandem si BP Sara Duterte at saka Senator Amy Marcos, Presidential si Sara at Vice President si Amy, sana wag na. Ayaw na naming mabudol. Sir, may nagpapatanong kasi dito, kailangan ba talagang palitan daw si George Garcia sa Comelec? Hindi lang si George Garcia ang dapat palitan sa Comelec. Magandang tanong, kaibigan. Maraming salamat sa tanong mo. Yan ang mga gusto kong tanong. Hindi lang si George Garcia ang dapat palitan. Ang dapat palitan ang Smart Magic. Palitan ang Smart Magic ng manual hybrid election system. Ibig sabihin ng hybrid, manual counting, computer transmission. Electronic transmission, manual counting.
Yun ang dapat. Hybrid election system po dapat ang umiral sa bansang ito. Hindi lang si George Garcia ang dapat palitan. Tama yun. Palitan talaga yan. Kasi isa yan sa mga mandaraya. Isipin nyo nga, nanalo sino yung nakalaban ni Abante? Si Uy. Nanalo si Uy, pero hindi pinaupo. Ang pinaupo si Abante. Nanalo yung youth party list. Hindi pinaupo yung Gabriela. Kaya kung papansinin mo, namamanipulate dahil si George Garcia ang manipulator. Pero hindi basta manipulator, that is involved money. Malaking halaga po yan. Napakalaking halaga po yan kapalit ng pag-upo sa pwesto. Kaya nga nagiging magnanakaw yung mga yan kasi bumabawi sa mga nagastos nila. Bago ka tumakbo, meron silang tinatawag na traditional dyan sa COMELEC. Sorry to say, pero natanong na May traditional dyan na nagbabayad ang bawat kandidato, hindi yan basta pera. Milyon po ang usapan sa isang seat. Kaya dapat maalis si George Garcia at maalis din ang Smartmatic na Smart Magic para maganda ang takbo ng eleksyon. Manual, hybrid election system. Sir, meron kasing special na eleksyon ngayon sa Antipolo 2nd District. Ang ginagamit kasi nila ngayon doon, hindi na mano-mano na lang po yung pagbibilang. Saan bang mas maganda, sir? Yung mano-mano ang pagbibilang o yung minamagic na lang yung pagbibilang? Doon tayo sa mano-mano. Tsaka tama yon na dapat maging mano-mano yon. Thank you sa Antipolo election system nyo dyan na ginawa nyong manual. Tama po yung manual na yan. At tsaka ano lang naman yan, internal, konti lang, kaya kayang gawin sa manual, mano-mano. Mas kapani-paniwala ang mano-mano at sinusuportahan ko yung mano-mano system na election dyan sa Antipolo. At sino ba kandidato dyan, bro? Para masuportahan naman natin. 7 kasi yung kandidato dyan, hindi ko naman gaanong kilala yung iba, pero may kilala ako 2. Oh, yung dalawang matibay. Sino yan? Si Red Villaga at saka itong anak ng dating Congressman Romeo Acop. Wala na yan. 0 na yan sa akin. May mga kamag-anak din ako sa Antipolo, tsaka may mga kaibigan tayo na mga ka-OFW natin. Ang susuportahan ko, si Aliaga naman, ano naman ang kategory niyan? Ano yan? Under kanino yan? Independent siya, sir. Dati siyang tumakbo siyang pagka-mayor ata sa PDP ata siya. No? PDP. O, doon ako kay PDP. Kasi may mga prinsipyo ang mga ganyang kandidato. Suportahan natin. Kasi kung anak ni Acop, like father, like son na naman yan. Parang Marcos. Nakakadala. Parang oo. ano yan, sir? Ano yung, Sorry. Ano yung parang ibig sabihin mo dyan, sir? Gagawin nung anak, yung ginawa nung ama. Baka sobrahan pa. Ito nga, nangyari, higit pa Nahigit yan pa yung ginawa nung ama, di ba? Nakakatuwa yan. Hindi, tsaka sa totoo lang, yung ginawa kasi ng ama, hindi may tuturing na kasaysayang maganda Malungkot na kasaysayan kasi parang nagamit siya para sa politika at gibain ang mga Duterte. Yung Quadcom, kasi nanguna yan si Acop sa Quadcom, di ba? Natin yung mga dilawan, yung mga pinklawan, yung mga ulahan ngayon na nakulay kasi. Ibig sabihin, si ating presidente, yung ating presidente na problema natin ng buong Pilipinas, ng buong mundo, is ano pa tawag dito? Yung sinakyan niya kasi yung bangka ng mga leftist. Kaya hindi na siya makawala doon kasi nakapag-commit na siya ng ng crime, ng corruption. Kaya hindi na siya pwedeng umalis doon. Nasa circle na siya. Kaya pinag-usapan natin ngayon dito is alam naman natin na during the time of PRRD, talagang against siya sa US So what is now yung stand ng US? So titigan natin, parang tayo ng mga Pilipino, talagang lumalaban sa ganyan ng mga corruption. Alam naman natin who is the head, who is the behind, di ba? Yung presidente natin. And US is parang nagkukunwari na kumakampi doon sa dahig, yung nag-aresto kayo kay PRRD. Pero behind the scene kung i-dig up natin yung history, parang tuwa-tuwa pa yung US yung what is happening in the Philippines Kasi ang US ngayon, from October 3, bagsak ang kanilang economy. So, parang alas nila ngayon, yung what is happening in the Philippines, ang US.
comparing to China, alam naman natin ang ating PRRD is talagang hindi siya, yung upang sa naging lang siya, media siya doon sa Chinese, di ba? So yun po yung tanong ko. Parang kuwan-kuwan yung Amerika, what is happening to the Philippines? Ganito na lang, ma'am. Whether we like it or not, pumapasok talaga yung vested interest. Vested interest ng politiko, vested interest ng negosyante, ng mga oligarko, vested interest ng mga foreign countries. Because they have all their interest. Itong kaliwa naman, hindi mo alam kung anong vested interest nila, but igibain talaga nila yung gobyerno. Because someday, somehow, they want to take over. Diba? Yun naman ang purpose ng mga kaliwa. But kaliwa, well, we're already crushed during the time of Digong. Yung mga NPAs, kunti na lang talaga naiwan sa kanilang yung mga front, no? So, para sa akin, kasi hahaba yung ma'am yung discussion kung isa-isahin ko sasagutin yun. Para sa akin, what we need really is an independent-minded leader. Independent-minded in such a way. Example, whether you like it or not, yung China at saka US, may mga business interest yan. Negosyo talaga yan. Oo. Magaling lang talaga yan sila sa drama, magaling talaga yan sila sa mga effect-effect. What if pagdating ng panahon, mag-agree yan? Whether you like it or not, negosyo yan. Mag-uusap lang yan. Decide. You or we should not be able to take side na hindi natin pinag-iisipan. Para sa akin, what is best is the Philippine side. Kung saan tayo, kung beneficial sa atin ang US, okay. Kung beneficial sa atin ang China, okay. Babalance natin yun. That's why, if you will notice, hindi ako nagsasalita because this is a concern that should be left to diplomats. Only the diplomats were trained to think about this. Alam nyo, ikwento ko na lang ito. Nung congressman tayo kasabay kami ni Tony Glynn. May mga briefing, nag-a-attend ako noon. Kasi may military background ako. Nag-a-attend ako sa mga briefing, incursion ng China. Alam nyo, ang very active dito noon, the late Jose Roy Logoles, congressman, who was an Annapolis graduate. Tinanong ko doon ang isang taga-DFA, senior DFA diplomat. Ano ba talagang maganda dito? Alam mo, taga-DFA sabi sa akin, mas maganda sa atin mag-neutral. We will only protect what is ours. Kasi one day, pag kuha tayo ng kakampi, pag kumampi sa China o kumampi tayo sa US, one day, mag-uusap lang mga yan. Gagamitin lang ang term. Pero hindi ko lang ikot yung word. Baka magamit lang tayo. Better be neutral. Kasi pag nagkasundo mga yan, saan tayo pupulutin? Nag-declare ka na ng China ka o nag-declare ka ng US. So better be neutral and independent. Pero kung ako tatanungin nyo, leave it to the diplomats. Because they are trained for that. And the diplomats know how to choose the words. Ang daming walang experience yan na nagkasalita. Ang daming mga grade 1, grade 2 lang ang classification. I would say kindergarten pa sila sa diplomatic language. Dapat wag na lang sana magsalita because they will only add fire to the problem. So, give it to the experts. No? Give it to the experts. Yun ang masabi ko. So, I hope we stop there. And yun yung sagot ko para hindi pa hahaba yung leave the diplomatic questions to the diplomats. Okay, thank you Kong Sid at palakpakan po natin. Paalala lang po sa mga magtatanong, every speakers, meron po tayong 3 lang na magtatanong and please limit your questions kasi po hanggang lang tayo, 3 p.m. Okay? So next, Kong, ang magtatanong naman po ay walang iba kundi sa hakbang na may isog NCR. Palakpakan po natin si Tito Romy Rubion. Magandang umaga po sa lahat. Yung una po ako, may nauna kasing nag-file ng impeachment against Bongbong Marcos.
ngayon hindi tinanggap ng SecGen. Ano po ang nangyari doon? Yun po yung una. May kasunod pa. Sandali. Okay. Merong 2 o 3 impeachment i-file against PBM. From the start, sinabi ko na sa mga nagplano, okay, include me in your plan, kahit pa sasabihin ako, hindi naman ako inimbita. But anyway, ito ang point ko. Wala tayong tao sa Committee on Justice. You need 1 member sa Committee on Justice to deliberate. Because pag magsalita ako doon, babanat ako na hindi ako Committee on Justice, baka ma-out of order ako. Isang tanong lang ng presiding officer, are you a member of the Committee on Justice? Yeah, stop talking ka na. Pag sinabing check ka na. Second, do we have the numbers pagdating sa House? Can we get 1/3 vote? Wala. Alam nyo naman, we were not born yesterday. That the main purpose of 1 or 2 or 3 of that is to file an impeachment para wala nang ma-file within 1 year. And we know from the start, it was predetermined. It was destined to fail. At yung isang impeachment na pinapirma ko pero hindi ako pumirma, merong question doon. Highly questionable, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Item number 7. Ang isang impeachment complaint na dapat daw si BBM i-impeach because she gave confidential fund to VP Sara, Office of the Vice President, which is unconstitutional. Ano ko gago? Pipirma ako doon. Kung pipirma ako, as if I was already filing an impeachment complaint to VP Sara. Because i-recognize na doon na unconstitutional yung pagbigay kay VP. Okay, tatamaan ng presidente, pero tatamaan din ang vice president. And I explained already there in the plenary, nung tinanong yan ng mga makabayan, ano mo, it is not proper to say that there is no item. Because what you are claiming here is an augmentation. We are not talking of augmentation. It is a new item taken from the confidential funds of the President. Kung augmentation yun, bawal talaga. But new item yun, yung pumasok. I was able to explain that on the floor. Kaya lang, hindi nila i-pick up. Hindi din ako i-pick up ng media kasi meron talaga silang version. So, yun yung question. Item number 7 is highly questionable. Another question na po. Nagka-problema tayo sa di ba, sa mga investigation dahil sa Senate President natin saka doon sa chairman ng Blue Ribbon Committee. At marami na rin senador ang hindi na kontento sa ginagawa ni Lacson at saka ni Soto. Ang tanong ko lang po, meron tayong siyam na senador doon. Wala ba tayong tinatawag na effort na makuha yung iba pa na nandun sa majority para mahawakan natin yung Senate, yung Blue Ribbon Committee. Maibalik kay Senador Marcoleta. Actually, even the man on the street is dissatisfied with the present investigations ongoing. Hindi satisfied yung tao, kaya bumabagsak yung ratings ni Presidente. That's the real reason. Hindi satisfied sa ginagawa ng Blue Ribbon, hindi satisfied sa ginagawa ng Ombudsman. Imagine nyo, doon nag-iimbestiga sa Davao, nandito naman yung mga flood control project sa Luzon, Metro Manila. It is really a matter that belongs to the Senate. Mga senators lang ang pwede makadecide yan kung pwede nilang palitan ang kanilang Senate President or ang kanilang mga chairman. For us, we just hope and we just pray na mag-change ang leadership because sa totoo lang, sino bang naniniwala sa investigation yan?
Walang naniniwala, tumatawa ang tao. Kahit ako, mahilig akong maglakad-lakad magtatanong-tanong. People are laughing at the investigations. Ang klaro-klaro na, may sinabi na yung latest, di ba? May mga bagong exposes, may bagong information na lumalabas. Wala man ng klaro na investigations. So yun. Okay, I hope I was able to reply. Thank you Kong Sid, at paalala po ulit sa ating mga magtatanong, no? Limited time tayo. So, isang tanong lang. Alam natin lahat gusto tayo magtanong, pero marami pa po tayong speakers na pwedeng pagtanungan mamaya. So, next to the floor, walang iba kundi si Miss Pang of third floor. Wala pa po natin. Magandang umaga po sa lahat. Kung si question lang po, it's been like 2 weeks since the third impeachment filed against the Vice President Sara Duterte has been sent to the Office of the Secretary General and endorsed to the Office of the House Speaker. 2 weeks na pong pending. Ano po ang mangyayari dito at ano po ang inaasahan natin? Bakit kung ano po yung siyang bilis naman ng dismissal kay President Marcos, siya namang bagal at tila baga pinag-iisipan pang mabuti yung kay Vice President Sara Duterte. Ano pong ina-expect natin? Actually, yung tanong mo, speaker lang ang makasagot, but I will try to interpret it. He has 10 days to calendar it in the calendar of business. Ang naririnig ko, bukas daw, tomorrow, mukhang ika-calendar, no? So, assuming makalendar yung bukas, nasa order of business, refer yun sa Committee on Justice. So, I have said earlier, worried ako, Committee on Justice might have the numbers. It's very easy for them to get 1/3 votes in the House of Representatives. But let us be vigilant. Let us be watchful. Yung mga pumirma, at tulad nung ginawa last time, yung lahat ng pumirma, ipasa-pasa na natin. Let those constituents of them know na pumirma yung kanilang congressman or representative. Why? Because common talk, marami ang natalo nung pumirma sa impeachment at karamihan ng pumirma bumaba yung kanilang boto. Yung votes nila, former votes nila noong 2022 compared to the 2025, bumaba ang mga boto. So maraming hindi sumang-ayon sa kanilang pagpirma. So that's on the House side. On the Senate, medyo komplikado because 16 votes, mahirapan silang makuha yun to impeach her. So I hope na mabawasan pa yung 16 votes. Thank you, Pam. Okay, thank you Kong. Last on the line, from Central Luzon, si Doc Edwin Maniti. Palakpakan po natin. Good morning po. Mabilisan lang pong tanong for clarification. Regarding dun sa impeachment pagdating sa Senado, kailangan 2/3 votes according to our Constitution. Kabaliktaran sa Congress na 1/3 ang kailangan. So 2/3 means 16 votes. Yung po bang 2/3 votes na yun ay doon sa number of 24 o doon sa mga remaining senators? Kasi marami hong nako-confuse, kaya daw hinuhuli yung mga senador sa minority, kagaya ni Bongo, Bato, etc., para bawasan yung numero ng minority. Makaka-apekto ho ba yun doon sa 2/3 votes na yun? 2/3 of 24, no? Yes, that is 16. I am not a constitutional expert, pero according to Attorney Glenn, Attorney, 2/3 vote of 24. So, actual membership, hindi. Actual po ba o remaining? Total membership yun. Total membership. 2/3 of the 24, so that means 16. So actually, kahit babawasan yung ating minority, hindi pa rin maapektuhan yung 16 pa rin ang kailangan. 16 pa rin ang kailangan. At saka, I think, pang saywar yun sa kanila para walang pumaliktad. So, okay na? Okay, maraming salamat po. Muli, palapakan natin our very own Kong Sid. Bunga. Yan. Pasensya na po sa mga ibang gustong magtanong. Alam mo namin napakadami, pero may mga speakers pa naman po tayo. Line up lang tayo. 4 lang po kasi. Ay, 3, sorry. Yung required. Okay. Next natin. Isa rin po ito sa talagang magiting nating kasama. Simula nung una pa lang
para po magbigay ng update naman sa ating political dynamics and road to 2028 directions para malaman natin, kung ano mangyayari. Palakpakan natin ang isa sa maisog, Atty. Glenn! Oh, wala tayong sarali.